buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Walang Makapaghihiwalay. Isa sa mga takot ng tao yung mapag-isa, maiwanan. In fact, merong tinatawag na separation anxiety. Marami raw na mga tao na kung nung bata pa ay naabandona ng magulang o ng nag-aalaga sa kanya, liban na lang ito ay mapunan ng ibang pag-aalaga o ibang atensyon, nagkakaroon ng separation anxiety buong buhay. Laging may pangamba na iwan ng kasama, iwan ng asawa, iwan ng kahit sino. Kaya hindi mapag-isa. Mahirap na ito ay dalhin dahil talaga namang sa buhay na ito, maraming mga pagkakataon na kailangang nag-iisa ka. Gusto mo man na may kasama, hindi sila available, o hindi sila pwede, o ayaw nila. Paano haharapin ng tao yung pangamba, yung takot, maging yung pakiramdam na kulang sila pagka walang ibang tao sa paligid? Ang pamagat ng pag-aaral natin, walang makapaghihiwalay. Salamat po, Diyos, dahil kayo ay kasama namin. Kadalangin namin ngayon, lalong-lalo ang mga kapatiran na mayroong mga separation anxiety, may mga pangamba na mapag-isa, maiwan ng mga nagmamahal o nag-aalaga o sumusuporta, o maiwan ng minamahal at pinapahalagahan. Turuan mo kami, Panginoon, na sa iyong salita at sa iyong pag-ibig ngayon umasa. Turuan niyo po kami na makalaya sa ganitong mga alalahanin, at nang sa gayon, kahit sa mga hindi maiiwasang pagkakataong kami na pag-iisa, ay hindi kami makaramdam na ganun nga ang totoong buhay namin, na kami walang karamay. Teach us, enlighten us, empower us. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Alisin niyo po anumang hadlang upang maunawa namin ang mensahe niyo sa amin sa araw na ito. At hiling namin, Ama, kayo po ang maging tagapagsalita. Gamitin niyo lang ang inyong abang lingkod na tungtungan ng inyong paa. Daluyan ang inyong mga pagtuturo tungo sa iyong mga anak, at lahat kami makinabang at kayo naman ay aming mapapurihan. We commit to you everything, Father, in the name of your Son, Jesus our Lord, our teacher and our constant companion. And in His name we pray. Wala daw makapaghihiwalay. Katuruan ni Pablo sa Roma 8:37 hanggang 39. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya, ibig sabihin ay si Jesus, na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Isa sa mga pinakamadidiin na katuruan ni Pablo, itong tayo ay hindi kailanman mawawalay sa pag-ibig ng Diyos na dumadaan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Walang sino man o anuman na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig, pagliligtas at pagtubos, at lalong-lalo na sa pakikipisan ng Diyos. Ano ang kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Galing pa rin kay Pablo, unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Tinutukoy niya yung sa kanyang katuruan ay napakahalagang panahon ng pagtatagpo ng mga mananampalataya at ni Jesus. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel,
At ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Jesus ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman mga buhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaap kasama mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Isa po itong pangunahing katuroan ni Pablo na ayon sa kanya ay pinagkaloob sa kanya at pinahayag sa kanya ng Jesus na nabuhay mula sa kamatayan, ang pagbabalik ni Kristo. At malinaw ang kanyang sinasabi, pagkabalik ni Kristo, makakapiling natin lahat ang Panginoon magpakailanman. Kolosas 1:27, niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hentil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makababahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. So kahit hindi pa bumabalik si Kristo, habang tayo'y nabubuhay pa sa katawang lupa, ay nananahan na siya sa atin. We are already with Jesus even while still living in our flesh, in our physical bodies. So merong dalawang kaugnayan at pagsasama ang mga mananampalataya kay Jesus na ngayon ay tinutukoy ni Pablo. Una, yung kompleto at walang hanggang pagsasama sa darating na panahon sa muli niyang pagbabalik kung saan lahat ng mananampalatayang namatay na'y bubuhayin muli at ang mga inabutan ng panahon na yun na buhay pa ay titipunin sa alapaap at ang lahat magsama-samang sasalubong sa Panginoon at hindi nahihiwalay pa sa Kanya kailanman. Pero merong mas maaga at mas dagli na pakikipisan kay Jesus ngayon na ang tao ayon kay Pablo, pag tinanggap si Jesus sa Panginoon tagapagligtas at nanalig sa Kanya, sa oras na yon, pumipisa na sa Kanya ang Espiritu Santo na kumbaga ay down payment noong magiging kompletong pagsasama-sama pagbabalik ni Jesus. So, sa darating na panahon at sa panahon ngayong nangyayari na, pareho kapiling natin ang Panginoon. Magkaiba lang yung tindi, magkaiba ang sidhi, pero ngayon, habang tayo ay nasa lupang katawan, kailangan yung Espiritu natin ang makaunawa, makadama ng presensya ng Espiritu ni Jesus na ibinigay na sa atin sa oras at tayo ay manalig. Kaya napakahalaga na merong kabilang buhay, makakasama natin doon ang Panginoon, pero sa buhay na ito ay kasama na rin natin siya. 2 Korinto 5:8, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinitirhan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Hindi madaling sabihin na malakas ang loob nating mamatay kung hindi tayo nananalig na pagkalagot ng hininga ay kapiling naman natin ang Panginoon sa ibang dimension. Doon sa sinasabing mga namatay na bubuhayin silang muli, pero ang espiritu nila ay mayroon ng pakikipisan sa espiritu ni Jesus. Isang hiwaga. At merong problema ang maraming Kristiyano na 2,000 taon na ay hindi pa nalulutas. Gusto nilang laging isipin at gusto nilang laging masyahan ang kanilang isip sa pag-unawa ng mga mahihiwagang bagay. Kaya nga mahiwaga Kaya nga mystery. Hindi abot ng isip ng tao. Maraming abot ang isip ng tao, pero maraming hindi. Kaya sa mga bagay na may kinalaman sa relasyon natin sa Diyos, sa mga bagay na espiritual, hindi lang tayo dapat umaasa sa pagpapagana ng utak, sa pag-iisip, sa pag-problematize ng mga bagay, sa pag-philosophize and theorize, kundi yung espiritu natin ang paganahin na kumonekta sa espiritu ng Diyos, silang dalawa ang mag-usap, at kahit hindi na siya ng ating utak, na unawa ng ating espiritu, mararamdaman yon ang buo nating pagkatao. Misa kasi ang dinedevelop lang natin yung isip.
dinadaan sa pag-aaral, sa pagpapakadalubhasa, pagpapakatalino. If P, then Q, cause and effect, and all of those. Mahalaga yon up to a point. Pero paano naman magagagap ng limitadong utak ng tao ang buong kaisipan ng Diyos? Kaya may mga bagay talaga na isasaalang-alang lang ay pananalig, pananampalataya, ganap na pagtitiwala sa mga pangako niya na nasa Biblia. At pag yun ay narating ng ating espiritu, yung ganong pagtitiwala, yung ganong kapayapaan, susunod na yung ating isip, susunod ang ating katawan. Kaya mapalad po yung mga tao na ang lakas ng paniniwala. Yung malakas ang pananalig, kahit hindi maipaliwanag ng isip. Hindi pwede yung ganitong sitwasyon. Itatanong mo sa isang mananampalataya, sige nga, ipaliwanag mo sa akin ng doktrina nyo. Ang kakawian, away. Ipaliwanag mo nga sa akin ang mga pinaniniwalaan mo, ipaliwanag mo sa akin hanggang masyahan ng isip ko para maintindihan ko yung paniniwala mo. Hindi ipinapaintindi ang paniniwala. Hindi sa utak dinadaan yan, yung espiritu. At may espiritu ng Diyos na nasa bawat tao. Dahil hiningahan tayo ng Diyos nung tayo nilikha. Ang kailangan, ang tao'y dumating sa puntong payagan niya, palayain niya yung espiritong nasa kanya na siyang manguna sa kanyang buhay, manguna maging sa kanyang isip. When you allow the Spirit in you to guide even your mind, your thought, your brain, and your thinking process, you will get far. But when you do it in the reverse, when you let your mind lead you, and when you bring your spirit hostage to your mind, when you bring your body hostage to your mind, you'll be very limited because what we know is little. What we do not know is immense. And what we are capable of understanding is very little because we have very limited tools in understanding many things. Kaya hindi dinadaan sa pag-iisip, pag-unawa, question, answer, ang pananalig. It is not happening through the mind, although sometimes it helps. Especially when curious questions are answered to our satisfaction. But how many questions cannot be answered this side of eternity? Kung meron pong isang taong tunay na dukha, tunay na kawawa, tunay na nangangailangan, yung taong walang pananalig o mahina ang pananalig. Dahil ang daming nagsasara sa kanya na pinto ng langit, dahil pananalig lang ang nagbubukas ng pinto ng langit. Pananalig, ganap na pagtitiwala, yun ang susi na nagbubukas ng hiwaga ng Diyos, nagbubukas ng kanyang mga pangako at ng kanyang mga pagpapala. Hindi nabubuksan yan sa katalinuhan. What impresses God and what pleases God is faith. Kaya mga bagay na hindi natin maunawa, tigilan nyo na ng kauunawa. Papapagod lang kayo. Yung nga madaling unawain, hindi mo maunawa. Halimbawa, ipaliwanag mo sa akin kung bakit yung basang-basang damit, yung tubig doon, biglang nawawala pag ibinilad mo. Sa nagpunta, naging vapor. Paano nagiging vapor ang tubig? Paliwanag nyo nga. Gano'ng karami nakakaalam nun? Meron, pero konti lang. And yet, it happens every day and you take it by faith na pag nagbilad kayo, matutuyo. You exercise faith. Kung sasakay kayo ng bus, nakalagay halimbawa, Cubao. Hindi nyo naman sinisiyasat yung konduktor, yung driver, magtatanong pa kayo ng mga tao, tiyak bang sa Cubao ito pupunta? Di ba? Sakay na lang kayo. And sure enough, mababa kayo sa Cubao. You exercise faith. Pag bibili kayo ng sardinas sa delata, binubuksan nyo ba para tiyakin nyo na sardinas ngayon laman? Akala nung iba, hindi sila na operating on faith. 99% yata ng buhay natin operating on faith. But we don't realize it. And yet when it comes to godly things, when it comes to things that are eternal and spiritual, you want to operate by your mind and you don't think that faith can be useful. Pero kung talagang uuriratin mo, check mo lahat ng bagay, wala ka na magagawa. At ganun din sa pananampalataya. Kung lahat na lang ng katuroan, checkin mo, tatanungin mo kung ano-anong gagawin mo,
wala ka nang mararating. Pero ang mahalaga, balikan natin ang itinuturo ni Pablo. Pag tinanggap mo ang Panginoon, kapiling ka na niya. Tapos, naiintindihan mo man o hindi. At pag namatay ka, bubuhayin kang muli. Kung abutan kang buhay ng kanyang muling pagbabalik, edi mas mainam, di mo na naranasang mamatay, kapiling mo na siya forever. Sabi ni Solomon, mga ngaral, 12:7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So alalahanin daw ang Diyos. At ipinakita dito kung ano nangyayari sa katawan, bumabalik sa lupa, ang espiritu bumabalik sa Diyos. Pagkamatay ng katawan, ang ating espiritu ay umuuwi sa Panginoon. Kaya nawawala yung takot. Siguro hindi 100% na nawawala, pero may mga taong willing na willing pa nga, gustong gusto. Pero normal lang, huwag kayong mahiya kung meron kayong konting pangamba dahil unknown natural lang. Pero dapat hindi naman yung overwhelming fear. Kaya wala namang sandaling hindi natin kapiling si Kristo. Natatandaan ko yung isang matandang pastor noon na nagpupunta sa amin para mag-Bible study, na pinagtataguan namin pag dumarating. Pero pag tinanong mo siya, Pastor, sino pong kasama nyo? Nag-iisa kayo? Ay, hindi ako nag-iisa. Sabi niya, kasama ko ang Panginoon. Pahiya ka tuloy sa tanong mo. Lagi, kasi sa kanya, ang consciousness niya, lagi niya kasama ang Panginoon kahit nag-iisa siyang ganon. Ang sarap na ganon ang consciousness mo. Tahimik ka, payapa. So kapisan natin ang Espiritu, ang Panginoon habang tayo'y nabubuhay sa lupang katawan na ito. At sa Diyos naman tayo uuwi matapos malagutan ng hininga at sumakabilang buhay. Ang ganda ng Tagalog dyan sumakabilang buhay, mas magandang gamitin kaysa mamatay. Kasi alam na ng mga ninuno natin, sumasakabilang buhay lang, lumilipat lang. Yung mga yumayao. So gumagamit pa natin yan kasi kaysa mamatay. Yumao, umalis, may pinuntahan sa kabilang buhay. Sa makatuwid mga kapatid, sa bawat sandali ay kasama at kapiling natin ang Diyos. May kasama ka man o wala na tao. Sa katunayan, pag wala kang kasamang tao, mas nagkakaroon ka ng espasyo para lasapin ang presensya ng Diyos. Madalas kasi pag may kasama tayong tao, natatabunan niya yung presensya ng Diyos dahil mas nakafocus tayo sa Kanya. Ugaliin natin. Pag may nagbibigay sa inyo ng ginhawa na tao, sabi nyo, Diyos ang nagbibigay nito, ginagamit niya ang taong ito. Pero wag tayo magkukulang ng pagpapasalamat doon sa tao. Meron naman kasi pag binigyan mo, sabihin, ay ginamit ka ng Diyos para ako bigyan, na para bang baliwala ka, ginamit ka lang, hindi ka kasali. But always be thankful, even they are just used by God because they are channels. But always be conscious, may nag-abot sa'yo ng masarap na inumin, may nagpaupo sa'yo, may nagpahiram sa'yo ng kailangan mo, may gumawa sa'yo na maganda, may nagturo sa'yo. It is the Lord because the Lord is the source of all good things. Tapos gumagamit lang siya ng tao para daanan, dahil baka magulat ka naman kung biglang lumabas yung Diyos sa harap mo ng visible. So tao, baligtarin natin, may tao naman na gumugulo sa inyo, nangaaway, nananakot, ang iisipan ninyo pa rin ng Diyos. Kasama ko ang Diyos. There is nothing that this person can do that God and I cannot handle together. When you wake up in the morning, you say, there is no problem I will face today that God and I cannot handle together. Because you and God are always majority. Kaya lagi mo sinasabi, kapiling ko, kasama ko ang Diyos. Pag nagpapanik ka, di ka makahinga, nahihilo, may mga nararamdaman, calm yourself and remember God is with you. And do what you must. If you have to take some medicine, do it. If you have to go to the hospital, do it. But always be aware that God is with you. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa buhay man na ito o sa kabilang buhay.
Ang linaw ng sinabi ni Pablo. At sabi niya, hindi ko sa tao natutunan yan, ha? Tinuro yan sa akin ng buhay na Jesus, ng buhay na Kristo. At kung ano itinuro sa akin, itinuturo ko rin sa inyo. Kung kapiling natin ang Diyos sa lahat ng sandali, bakit mag-aalala? Bakit matatakot? Do not fear life or death, angels or demons. Don't fear situations, time or space, anything, because God is with us. Lagi tayong matatag, dapat lasapin ang kahulugan nito. You are secure, feel secure. Secure naman tayo sa Panginoon kaya lang most of us don't feel secure. Because we look at the devil, we look at the problem rather than the Lord. Ang tinititigan natin, yung mga kulang, hindi yung nandyan. Ang hinahanap natin yung wala, hindi yung nandito. Kaya laging parang kulang at kulang at kulang. Everything that happens to believers is a blessing. Kung marunong kang unawain kung paano naging blessing yun. Ibig niyo pong sabihin, hindi ako makalakad ngayon na 1 linggo kasi nagkaroon ako ng kapansanan, blessing. Yes. Kasi, ngayon, konti na lang ang pwede mong gawin. Pwede ka manalangin na mahaba. Pwede ka mag-ayos ng photo album kung gusto mo mag-ayos. Ang tagal-tagal mo hindi nagagawa. Pero ang mahigit sa lahat, pwede ka ngayon makapagdiig sa Diyos. Kasi madaling mawala ng lugar para sa Diyos kung kayang-kaya ng katawan natin na pumunta rito, pumunta ron, gawin ito, gawin yun, nawawalan siya ng lugar. Hahanapin mo lang kahit ano yung kalagayan mo ngayon. Ano naman kaya ang blessing dito? Kasi ang sabi, everything works together for good to those who were called according to God's promise. So lasapin ang pakikipisan ng Diyos. Hindi bawat panahon na nag-iisa ka magte-text. Hindi na nga tumutunog yung cellphone, titingnan pa. At hindi pa makapaniwala kung walang bagong text. Naglalakad lang, konting lakad text. Nawala ng lugar actually ang pagpe-pray Dahil dyan sa text na yan. Kaya dapat dinidisiplina mo rin ang sarili. Sabi mo, titingnan ko tong cellphone ko na to 5 times a day. Hindi laging doon ang nakatingin. May kausap na nga, ganun pa rin. At makikita mo, may 3 tao na magkakaharap sa mesa sa restaurant, wala nag-uusap, nagte-text lahat. Pero talaga ang natanggal dyan, yung pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, pagmumuni-muni. Itong mahalaga at matandang kaugalian natin na ito, dapat nating buhayin. Nung araw, at may marami pa sa inyong umabot dito, halos lahat ng bahay may duyan o kaya may silyon. Yung umuugoy-ugoy, yung rocking chair. Mahilig maupo doon ng matatanda, uugoy-ugoy. Habang nakatingin sa labas, usually ang mga silyon nasa balkon, nasa tabi ng bintana. Alam nyo ba na sa mga unang matatandang mga ritual ng Pilipinas, yung ating mga spiritual leaders ay umuupo din sa duyan at inuugoy-ugoy? Dahil kauugoy na ganyan, yung kanilang katawan dumarating sa isang level na bagay, magbulay-bulay at magnilay-nilay. The repetition of movement gives them a certain access to a level of thinking that is conducive to reflection. Sa Sufi Islam, merong mga sumasayaw, mga ikot ng ikot, at pag nakaikot na sila ng nakaikot, nalilimot nila ang sarili at sila ang nagsasabi na sila ay nakakaramdam ng presensya ng dakilang lumikha. There is something about such movements. Kaya nga kuminsan yung mga psychiatrist, inihipnotize ka, may kwintas na gaganyan-ganyan, parang pendulum, pag tinitigan mo yon, dumadating ka sa level na nakakalimot ka sa sarili. Kumisan kasi dapat tayong makalimot kahit konti sa sarili para malampasan yung consciousness, yung utak, para yung ating spirito ang siyang umandar.
Siyempre, iniingatan mo lang, baka kung sino na lang biglang umakay sa espiritu mo pag wala ka ng consciousness, no? Kaya iba, takot na takot sa mga ganyan. Pero hindi dapat katakutan. Basta alam mo sino pinaniniwalaan mo. Sa Panginoong Diyos ka dumadasal, bakit ka naman maaagaw ng iba? But what we're saying is this: you've got to detach yourself from the daily mundane activities so that you can transcend all of this and get to a level of spirituality where you can commune with God. Paano natin lalasapin ang pakikipisa ng Diyos kung di natin bibigyan ng puwang? Kung bawat pain, gusto mo ng painkiller, pag nakakaramdam tayo ng pain, isipin nyo, you are fellowshipping with Jesus on the cross. Dahil nakaramdam siya ng sobrang pain. And even pain, well, it is inconvenient. Even pain brings you to another degree of consciousness. Now, do not inflict pain just to have that consciousness. But when it is there and you cannot do anything about it, turn it into a blessing. Nalagay ka sa ospital na tumapat na wala kang kapera-pera, nalagay ka lang sa napaka-budget kind of treatment. Imbes magreklamo ka, isipin mo, ganito palang nararamdaman ng karamihan ng mga kababayan ko na nagtsatsaga sila sa ganitong medical care. Then it brings you to another level of consciousness. So pag nagkapera ka, tumulong ka naman kahit sa isa o dalawang pasyente, o tumulong ka sa mga medical mission dahil naramdaman mo yung hirap Kaya ang masarap kasama yung dating mahirap tapos umunlad, umasenso, yumaman. Kasi nararamdaman niya yung nararamdaman na mahirap. Pero yung mayaman mula sa simula hanggang tumanda, kadalasan manhid. Yan naman kuripot magtip sa waiter. Yung mayayaman. Pag nagtip yan ng 10 pesos, 15, akala niya 2 days na pagkain na ng buong pamilya yun ng waiter. Wala siyang ideya about suffering. Makita nyo, ang pinakamalakas mag-tip, mga dating waiter. Kasi alam nila kung gaano kahalaga yung tip. So pag may nararamdaman ka, mahirap, masakit, imbes magreklamo, imbes maghanap agad ng libangan o painkiller, damahin mo yon kasi mas lalong magiging tao ka. Pag nadama mo yon at nalampasan. Pagkatapos nun, you'll become a better person. At sa paghihirap na yon, tandaan, kasama ko pa rin ang Diyos. In fact, baligtarin mo, sa paghihirap kong ito, nararanasan ko kung paano samahan si Jesus. Sa pagtanggap ng mga palo, sa pagkakapako, sa pagpasan sa krus, sa rejection ng mga tao, sa pintas at galit sa Kanya, sa kabila ng Kanyang kabutihan. Kaya pag may ginawa tayong mabuti, tapos sinuklihan ka masama, huwag ka magsisi. Sasabihin mo, ganito pala yung naranasan ni Jesus. At ganito niya ako kamahal, ganito niya kami mga tao kamahal, na hinarap niya ang lahat ng ihirap na ito para sa amin. Therefore, luluwag ang dibdib mo na pasanin ang iyong pinapasan, isipin mo lang kahit ilang saglit, ilang araw, ilang linggo, nakiramay ka sa naranasan ni Jesus. Fellowship in the sufferings of Jesus. When you experience pain, you can become very bitter. But you can also become better. It's your choice. Naging rape victim ka, pwede kang maging hater of people, o pwedeng maging compassionate social worker ka to this kind of victims. Dati kang naghirap noon, pwede kang maging mapaghiganti sa mga umapi sa'yo noon, o pwede kang ngayong matulungin sa mga mahihirap pa kung hindi ka na mahirap. The same heat that melts the wax hardens the clay. So the same pain that can destroy us, the same aloneness that can scare us, can actually make us better. Think of Jesus. Think of His fellowship with you and enjoy God's presence. Now, for all time, but also let and make God enjoy your presence.
Kuminsan kasi mga kapatid, masyadong one way tayo mag-isip. Gusto mo, na-enjoy mo ang presensya ng Diyos. Pero magtatanong-tanong din tayo sa sarili, ikaw ba naman na-enjoy ng Diyos? Dapat nag-enjoy din ng Diyos. Baka naman diling-dili yung Diyos sa kasama kanya. Baka yamot na yamot. Dahil sa ating mga arte, ating mga galaw, baka worried na worried for us. Kasi pinag-worry natin siya, at least in a human way of speaking. Nako-concern siya. So hindi lang yung nararamdaman natin pag nandiyan ang Diyos sa presensya natin, kundi ano naman ang ipinaparamdam natin sa Diyos. Meron din tayong ministry. Kasi ang Diyos, obviously, may feelings. Nalulungkot, sumasaya, na-offend, nagagalit din, natutuwa. So, meron tayong capacity to affect God. Can you imagine that? Tayo, nabaliwala naman, alikabok, hiningahan niya ng kapraso, pero binigyan niya ng kakayanan na maapektuhan siya. Tulad ng kung paano naapektuhan ng anak ang isang magulang. That's why we must behave responsibly because God is always with you. Mga mister na nagtataksil sa asawa, kasama niyo ang Diyos, nakakalimutan niyo lang. Hindi kayo sinasamahan sa paggawa ng mali, pero andun siya, alam niya yon. Mapaglalangan niyo man yung asawa niyo, ang Diyos hindi. O mga misis ng OFW na panay ang kasino, akala niyo ba na iiwan ng Diyos sa pinto, kasama kayo hanggang loob, kitang-kita ang mga ipinapatalon niyo na pinaghirapan ng inyong asawa. Magkakasino itong mga ginang na to, tapos isang linggong walang ulam sa bahay, walang baon ng mga bata. Aba, bagunos dili kayo, ha? Mga ginang at lalo na yung mga hindi nyo naman kasama yung asawa nyo, kahit nga kasama nyo, questionable pa yan, lalo kung di nyo alam at nililihim. Kaya lagi ko sinasabi sa mga bata, pag ang nanay nyo nagkakasino, sumbong nyo sa tatay nyo. Huwag kayong matakot, isumbong nyo. Ganon din naman kung may ginagawa ang tatay. Huwag yung pagtakpan, huwag yung pinagkakaisahan nyo yung nasa abroad na hirap. Pinagtutulong-tulungan yung papakin yung pinagkakitaan niya. Dapat ingatan. God is always with us. We are always responsible. Although we don't always behave responsibly, pero mananagot ang lahat. Mahalin, bigyang kabuluhan ng buhay dahil laging kasama ang Diyos. O yung mga nagkakasino dyan, tigilan nyo na, ha? Baka naman pagkatapos dito, punta doon sa makapagal. Napakahalaga na hindi ka doon dahil natatapon talaga yung kabuhayan. Kita nyo ang mga kasino kahit saang lugar. Ang gaganda ng building, di ba? Ang gaganda ng mga lugar. Tinitingnan ko yan, pinupunta ko yung mga restaurant. Kala nyo, hindi ko alam kung ano nandyan. Bakit ang gaganda ng ilaw, ang gaganda ng mga empleyado na ang lalaki ng sweldo, sa kinukuha yon, di sa mga ipinapatalon nyo, sampa. Dahil sa nila, kukunin yon. Kung laging kayo ang mananalo, kung totoong mananalo yung mga nagsusugal, di gumuho na yung building. Namatay na yung mga ilaw niyan, wala nang pambayad sa kuryente, na wala nang mga empleyado, walang pampasweldo. Pero bakit ang rangya-rangya? Kasi yun yung ipinatalo nyo. Hindi naman kailangan manghihirap isipin yan eh. Kung saan nanggagaling yung pera nila sa inyong pagkatalo. Remember, we have to behave responsibly. Mga anak na kunwari papasok tapos nasa mall maghapon, humihingi ng baon pang-enroll, hindi naman nag-enroll. Don't you think God is with you? Pero ang maganda nito, lahat ng ginagawa mong mabuti, kahit hindi ka pasalamatan ng ginawan mo noon, kahit hindi ka nalaman na ikaw ang gumawa, hindi ka na-appreciate, kasama mo rin ng Diyos, alam niya yon. At the end of the day, what God thinks of you is what really matters. Siya rin naman yung magbibigay sa'yo ng gantimpala, kahit hindi ka gantimpalaan ng mundo. Yaman din lamang at laging kapisan ng Diyos. Yaman din lamang at hindi tayo mahihiwalay sa Panginoon, pagandahin at pasarapin na natin ang pagsasama. Para mag-asawa, total hindi naman kayo maghihiwalay,
Ba't di nyo nalang gandahan ang pagsasama nyo? Total, tinanggap mo na yan na asawa mo, ba't di mo nalang lubos-lubusin? Para mas masaya, para mas maganda. At ganoon din ang sa relasyon natin sa Diyos. Total, kasama natin siya. Why don't we enjoy it? And why don't we let God enjoy fellowshipping with us? Let us make our fellowship with God as pleasant as possible. Maganda na ang ating kalooban ay umayon sa kalooban ng Diyos. Sayang kasi kung uubusin natin ang ating oras sa pakikipaglaban sa Diyos, sa pagsuway, sa pakikipag-contest, sa pagtatago, kasi lahat yun mabibigo because God is always with us. Tigilan ang pakikipagtunggali at paglabag. Tigilan ang pagsalungat sa Diyos. Stop contending with God. You'll only get very tired. Nababarahan lang ang daloy ng pagpapala. Nasasakatan lang tayo kung tayo'y napapalo. Napapagod lang tayo sa pakikilaban. We only get hurt. We miss out on blessings when we oppose God. Dahil lagi natin kasama ang Diyos, maraming dapat na tugon, ganap na isuko ang sarili. Harmonize with God. Kung tinuturuan natin ang sariling makiayon, makisama sa asawa, sa anak, sa magulang, sa biyanan, sa office mate, lalo naman na sa Diyos, dapat tayong makisama. Do we ever think na dapat tayong makisama sa Diyos? Una, dahil lagi natin siyang kasama. Hindi naman natin siya maiiwasan. So gandahan na natin. Enjoy your walk with God. Accomplish your mission on earth. And then move on. Not 1 second does a believer become alone. Because God is with you. Kaya sabi sa mga lumang tipan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Kahit pa ako dumaan sa madidilim ng mga libis, sa pinakanakakatakot na mga lugar, hindi ako mangangamba. Hindi ako mag-aalangan. Hindi ako matatakot kasi kasama ko po kayo. So sa pagharap nyo sa inyong mga sinoproblema ngayon, sa pagsuong nyo sa mga panganib na kumisa hindi maiwasan kailangang harapin, alalahanin, kasama natin ang Diyos. Sa paggawa natin ng mabuti, at sa paggawa ng masama, alalahanin, kasama natin ang Diyos. When we have that consciousness, our behavior will respond accordingly. Hindi natin isasawalang bahala ang mga utos, pati ang mga pangako. Kung lulubusin natin na isipin, kasama natin lagi ang Diyos. Ama namin, salamat dahil lagi namin kayong kasama. Salamat dahil ipinadadama niyo ang pag-ibig niyo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Patawarin niyo po kami sa mga oras sa kami natutuksong matakot, mag-isip na kami nag-iisa. Lagi nawa kaming mabuhay na mayroong gising na diwa tungkol sa inyong presensya. At dahil dyan, bigyan namin kayo ng kaluguran, sundin namin ang inyong kalooban, at kami naman, Panginoon, ay maging masaya, maging payapa, dahil kasama namin kayo. Patuloy nating pagbulay-bulayan sa ilang saglit ng katahimikan ang kahulugan ng katotohanan na kasama natin ng Diyos kahit kailan. Ano ang kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na buhay at sa pagharap natin sa mga darating pang panahon. Be alone with the Lord, and dear God, we ask you, continue this message. Finish it. Speak to your people personally. Give us your wisdom. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Walang Makapaghihiwalay.
paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon man ang kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo
kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sangsinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan.
Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan. Nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasan ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya tulog ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!